Thank you, Brother Ivan and Cecilia. Okay. So, again, good morning sa tanan. So, sa mensahe na to, no, 2 Peter chapter 1, mag-start kita sa verse 13. No? 2 Peter chapter 1. Sa di pa ta makapadayon, mag-ampo saktan, no? Ginoong Diyos, nag-aampo kami, nasa mayatong kami sa imong mga pulong. Ikaw magagamit ni Lord na mao magadiya sa among kinabuhi, mao maghatag ka namong kusog, maghatag og encouragement ang imong mga pulong Ginoo, o mao sa kini ang magbadlong ka namo Lord, kung doon na kami mga dinuhatan galing maayo. Lord, inyong pulong mao gay kini ang iwag, ang kahayag sa among mga dalan, nagadiya sa among mga desisyon. Ubusa, nag-aampo kami, nga imong Espiritu Santo mao magatudlo kanamo dinhi sa mga kamatuoran. In Jesus' name we pray. Amen. So ato sa sakto no, ang atong aging review, ang sabta nato ang context sa atong ginahisgutan mga igsoon. Nagahisgot kita sa kinabuhi nga Kristohanon, no? Pero nagsugod kining tanan sa atong pagtuo diha kang Jesus Christ. Verses 1 up to verse 4, nagaingon ang tulong sa Ginoo no nga ang mga nagtuo kang Jesus Christ, we are partakers of divine nature, no? Nakitay kitagata sa Ginoo nature nga sa kanang kinaiya nga Dios no iya sa Dios mga igsoon. Mo nang nakitay longing, nakitay desire sa mga spiritual nga mga butang because we have divine nature, no? So ang mga tinuod nga tumulo, ingon sa pulong sa Ginoo, they also have divine power, ingon sa verse 3. Okay? So kanang gahom or kapangyarihan no sa Tagalog nga we can fight the spiritual battle, we can fight our enemy, the devil, the world system, and even sa ato nga mga evil desires, no? We can fight it because in sa Bible, you have divine power, no? So mao ni mga igsoon ang kinabuhi nga Kristohanon. Ha? Mahimo kitang manladaog tungod ka na kay iya kita sa Ginoo, na kitay gihatag sa Ginoo kanato nga authority mga igsoon, the divine power. Now, gano'n na ito sa miyaging mensahe nga ang pagkakristohanon sa yun, kadiyot lang, no? A one-time experience. Sama, di kumpara na ito, our analogy is the birth of a child. Di ba? Kausara siya di panganak. But what is the most challenging part sa kinabuhi ng kristohanon mga igsoon is the growth, no? So, sa Kristohanon, the spiritual growth. Mo nang isgutan din yung mga igsoon sa starting sa verse 5, paingon sa verse 7. Nga kinahanglan ang mga Kristohanon, human ka nagtuo kang Jesus Christ, mulago ka, no, mugro ka diha sa Ginoo. Okay? Yes, pagdawat nato kang Jesus, eternally secure palangit ang Kristohanon. Pero samtang nagulat kita niya nga mubalik sa Jesus Christ, gusto sa Ginoo nga atong trabahoon, we will make effort kining atong gitawag spiritual growth. That's why we mention spiritual discipline, no? Aron nga mag-grow kita sa Ginoo, we need spiritual discipline. Gibalik-balik ini dinhi sa Word of God atong nabasa, starting sa verse 5 nga give diligence, no? There must be zealousness, effort in our part as a Christian so that we will grow in the Lord, no? In what aspect na moingon kita mo-grow kita sa Ginoo? Ingon nato mga igsoon, we must grow in godliness. Okay? Inalang sa atong kinabuhi makita ang pagka-Diyos nun, no? Ang pagka-maayo dinhi kanato. Unya mo-grow kita, ingon din sa verse mga igsoon, sa verse mutubo kita sa atong knowledge, no? Diha sa Ginoo. And then, sa versikulo 6, mga igsoon, gi-mention din nga mag-grow kita sa atong self-control. Okay? We must learn to say no to temptation and sin, no?
Kinahanglan kabalo kita mo balibad bisan sa atong mga kailigbon nga kabalo kita nga dili na makapalipay sa Ginoo. No? Mao na gitawag self-control mga igsoon. Let us control our passions, our desire for pleasures. We will have self-control even our emotions, no? Sa mga pagbati, kinahanglan atong control mga igsoon. Bugro kita nining mga butanga. Muna gusto sa Ginoo matabo ka nato. And then we must grow in perseverance. Okay? Gusto sa Ginoo nga mo persevere ta. Even there are trials, do not give up. No? There are difficulties kinabuhi ang Kristohanon, do not quit. No? Sa ministry nga imong ginahimo alang sa buhaton sa Ginoo, padayon because gusto si the Lord nga we will persevere. No? Padayon. Bisan dunay mga challenges nga ginatubang. Ug kung sa pagkuno, we must grow in brotherly kindness, mga igsoon. Okay? Ang paghigugma sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo. Mo na may hindanon mga igsoon nga you will learn to love your fellow brother and sister in the Lord. So be concerned to them. Mo na may hindanon nga nakitay mo na nga nakitay pagkumustahanay niya man sa service, mag-istoryahanay, pagkumustahanay gyapon aron niya hibalo kita usab sa sitwasyon sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo. We can also express our brotherly love in attending the department meetings, no, sa mga laymen, wumiso, mga no, mga young people, getting to know each other mga igsoon, no, sa mga kaigsuonan nato. Paano kita makatabang nato kanila? And then ingon sa pulong sa Ginoo in relation gihapon ini kining gitawag we will grow in agape love, no? Kining gugma nga sacrificial mga igsoon. Gugma nga Dios no, no? Kung sa ganing agape love, the object, the person gusto nimo sila nga ma-encourage, ma-edify. You want to extend ministry ngadto kanila mga igsoon. Even at the expense of sacrifice in our part. Mo na mga igsoon na gitawag agape love, no? Dili sayo, dili na nimo makita nga love dili sa kalibutan. Kaya kung mga kalibutan, I love you if you love me. Pero sa Bible, mga igsoon, ang agape love, I still continue to love you. I want to continue to do good to you even if you don't like me. Mo na ang agape love, mga igsoon. Kung sa Ginoo, I want you to grow in these things. So karon, ikusin si Pedro ingon niya sa sugod na mga igsoon sa verse 8, nganong kinahanglan nga mag-grow ta sa Ginoo, no? Ingon niya so that you will not be ineffective. No, doon ay mga Kristohanon nga ineffective. Kinsa man ang ineffective? Kadtong mga wala nag-grow diya sa Ginoo. So that you will not be unfruitful. No, naging sa verse 8. Kinsa mo kuning Kristohanon nga unfruitful? Kanang tao nga wala nag-grow diha sa Ginoo. Okay? That's why mga igsoon, it is must, no? Kinahanglan yun nga ang Kristohanon mag-grow siya. Because if we will not grow, we are ineffective, we are unfruitful. Kung naingon sa verse 9, ang Kristohanon nga di mag-grow sa Ginoo, they are considered short-sighted. Buburag paglantaw, no? Kung short-sighted, dali na ka mapandol. You will easily stumble, mga igsoon. And ingon dili, you are considered blind, mga igsoon. So mo nang lisod no nga sitwasyon sa kinabuhi sa usa ka may ta tumuluo pero wala nag-grow diha sa Ginoo. So ang mensahe nato itagaging basis mga igsoon, so that we will grow, we are to give diligence or give effort in our part. Kinahanglan kita nga mga tumuluo, mga Kristohanon, kung sa mga kakugi nga makita kanato, we will have a personal devotion, study of God's Word, participate church services, be active sa mga departments ng mga fellowship, tingnan naman. This can help us grow in the Lord. Another aspect that we will grow is
kinahanglan mo engage or get involved kita sa ministry. Being involved sa ministry, mga igsoon, in whatever capacity, support ka lang, nag-lead ka ba sa mga ministry nga iya sa Ginoo, makatabang kini ka nato mga igsoon, we exercise aron nga maglikon kita, mag-grow kita diha sa Ginoo. Another reason nga kinahanglan mag-grow kita diha sa Ginoo kay sa pulong sa Dios, so that di ba uli ko kita sa puluyan nato sa langit. Ingon dito nga we will be richly welcome in heaven. No? Kanang makita nato ba nga dunay mga ang picture nato ni gamit niya ning ilustrasyon kining mandadaog ang mga hari dito, gikan sila sa pakig-away, nya mindaog sila, pagbalik nila silang gingarian, dako kayo ang abli sa perta sa ilang gingarian o grabing pagkalipay sa mga kingdom citizens mga igsoon. Gusto sa Ginoo ngayon ana ang pag-abot ba nato dito, pag-entrada nato sa langit, there are rejoicing, no? Tungod kay kita, ikaw, nagpagamit ka diha sa buluhaton sa Dios mga igsoon. Last Sunday atong is-mention sa verse 12, no? Nga ingon dinhi, I will read for us verse 12. For this reason I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth, no? Dati ning word mga igsoon nga I remind you these things, no? Bitagatan din yung pasis last Sunday nga may nundanon ang pag-remind me sa Word of God. Usahay kami ng mga preachers, no, teachers, mabatian ninyo nga pagsulti pa lang namo sa passage or pagsulti pa lang namo sa text nga maunay nga atong mensahe or ang topic atong mensahe, kung dugay na ka ng Christian, makaingon ka na yun, wala nang kuhanin. Pero ingon ni Pablo, ingon ni Pedro, I mean nga, makaayon ninyo, makaayon ni kay para nga ma-remind kita pirmi sa Word of God mga igsoon. Okay? So sa ato pag kinilig repetition, dili nato i-take for granted, no? Kay sa repetition, the more nga ang Word of God ma-inculcate, murag lansang ba ni nga di dugdog ug maayo aron modulot gyud kanatong mga igsoon, no? Ang Word of God. Ingon niya ang importansya ang reminder of God's Word. Kining concept or idea nga reminder or repetition, no? Ato gihapon ni atong hisgutan karon. Kining gitawag nga be reminded of God's Word. So I will read verse 13. Ingon dinhi, I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body. So, morning sulti ni Pedro, no? Nga samtang napako nining tent of my body. Interesting nga isa, no? Ang tawag ni Pedro sa iyang lawas is ikumpara niya tent, no? Nakariko kita dito, di ba nangatinta sa conference? Dito sa atong barracks, nakita yung tent, usa or duha dito nga gisit up, no? Ingon na lang ang picture mga igsoon sa ato daw lawas, no? Temporary dwelling mo na siyang pasabot. Kini nga tong lawas, temporary dwelling ni siya. That's why, kay hinulaman naman balik na ni dito sa yuta, no? Sa abog. And then, God prepared a heavenly body. Permanent na to siya. Pero, kini karon nga tong lawas mga igsoon, as mentioned din nga passage, no? Ingon ni Pedro, it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body. So, na ang word nga to refresh your memory, no? So, kini yung verse, kung sa'yo makita na to, this verse reflects Peter's intention to remind and encourage fellow believers, acknowledging the temporary nature of our earthly lives, no? Kini gitawag the tent of this body, while emphasizing the importance of spiritual growth and steadfastness. So diyan, no? Temporary atong body. Pero ang emphasis ni Pablo sa iyang pag-remind is that we will grow in our spiritual growth, mga igsoon, and our steadfastness in the Lord. Sama daw kini pag-remind sa usa ka ginikanan, no? A parent and a child
ang story ni leaving for college. Ang usa ka bata nga padung na siyang eskwela dito sa college, mo ning ingon siyang nanay. A mother is packing her child's suitcase for college. She keeps repeating life lessons. Ingon niya sa iyang anak na babae nga mula kaon na, be kind, don't forget to pray, call home, trust God. Mo man na nga reminder per me. Ug mo nang i-remind nga balik-balik sa inahan sa iyang anak. Mintubag iyang bata, the child says, Mom, I know. No? Kay balo ko ana, Mom, Mommy, kay balo na ko ana. Tubag iyang mommy, I know, but the mom smile and say, I just want you to make sure you remember. Because I won't be there every day. No? Bisag may ng bata, kabalo na ko ana, Mommy. Pero ingon sa inahan, kabalo kung kabalo na ka. But I want it to make sure. Tungod kay, ha? Diktuan na ka dito, ikaw na lang, no? So kinahanglan nga mahinungdanon imong mahinungduman kanunay. The same is true mga igsoon ni Pedro kini iyang isulatan ng mga Kristohanon, no? The tenth of my body, no? Hebalo si Pedro nga hadol na lang siya, no? Ubiya na siya. Unya gusto niya nga ang mga spiritual truth. Okay? What is significant sa usa ka kinabuhi nga Kristohanon dapat mapadayon dinhi sa mga katawhan sa Dios, no? Verse 14. Ingon nila sa verse 14, because I know that I will soon put it aside as our Lord Jesus Christ has made clear to me. Kining lawas no nga mamalatyon, ingon ni Pedro, I know nga haduol na ako na ning ipadaplin. I will put it aside, no? Mo nang realidad sa kinabuhi, no, we will pass away. Okay? Kini nga itong 10 lawas, mapadaplin na rin, mapadaplin na rin, kaya nga naman, mapatay siya. So, ma-learn na ito, mga igsoon, sa verse 14, this is a continuation of verse 13, where Peter compares his physical body to a tent, something temporary and fragile. No? Mo nang ibig sabihin sa tent, temporary, fragile. In verse 14, he takes it a step further by saying, ingon ini, he knows that he will soon have to put it aside. Muna gisulti sa verse. Referring to his death. Muna yung pasabot niya, mga igsoon. So Peter uses gentle but clear language to talk about his impending departure from this world. Mo hapit na gyud ko ingon ni Pedro no nga mo depart ini kalibutan. Okay, hapit na. Pero gusto ko nga i-remind ko kamo kanunay, no? You know, ngayong hinungdanon gyud ang pag-remind. Okay? Labi na ang tao dali ra makalimot, no? Bisan sa mga young people dali ra makalimot. Okay? Ang mga Kristohano dali ra makalimot, kinahanglan i-remind. So na dihang phrase no sa verse 14, our Lord Jesus Christ has made clear to me. Unsa man day gisulti sa Ginoo ngadto kang Pedro, no? Matod pa sa commentary, this likely refers to what Jesus told Peter in John 21, verse 18 and 19, where Jesus spoke about the kind of death Peter would face and implied that he would die a martyr. No? So, gipropesiya na ni Daan ngadto kang Pedro no sa Ginoo nga mao ni ang may sabok kanimo Pedro, no? Naanay mga buot nga mao nay mo gamit kanimo, no? Dili na ikaw magbuot, naanay uban nga magbuot kanimo. Ang yang implication, he will die a martyr's death, mga igsoon. So far, ano nga itong ma-learn mga igsoon sa verse 13 and 14? Number 1, Peter is aware of his mortality. No? Kitang ng tao, we will all die. No? Naay nakatalana ang gaadlaw ni Ana. Si Pedro kay balusap siya, no? He is aware of his mortality. He knows his life is coming to an end. So rather than avoid it, he speaks about it with peace and purpose.
You know mga igsoon, usa ka minundanon nga pamalandungan baya kining our life is temporary. No? One day we will die. No? So, kaya na pinaagi na ang mga igsoon, kabalo kita na, uy, unsa may dapat na ko himuon di ay, how can I make my life, no? Nga sulit ba? Nga tumawala ka, the more nga nagamitan ni mo maayo ang inyong panahon. Number 2 that we can learn in a passage, verse 13 and 14, that death is not the end, mga igsoon. It's a departure. No? Ang kamatayon, dili siya end. Ganit kumpara ni Pablo ang iyang lawas mga sama sa usa ka tent, no, tulda. Di ba pagkahuman sa conference, what happened sa atong tent nga giput up dito? Atong gihipos gidala, no? Mao sa mga igsoon, our death now is only a temporary. We only dili siya end, but we depart, mga igsoon, towards eternity. So using words like put it aside, then Peter frames death as moving from one state to another, not annihilation. No? Kita mga tao kung mapatay, dili ta ma-annihilate. Kung sa manang annihilate. For example, ang manok, hindi ka patay sa manok, or sa ero, or mananap, hindi ka patay, cessation of the existence niya. Not with man. No? Kaya dili annihilation with son. Okay? It is like packing up camp and going home, mga igsoon. Sa ato pa, kung the tent of this body, no? Mapatay na siya, mabalik na sa yuta. Ingon pa, we will go home. Matula ta sa ato puluyan, mga igsoon. So muna may tabo no sa mga katawhan sa Dios, no? Ang atong puluyan asa gani our citizenship is in heaven, no? Ang atong pagpuyon kalibutan is only a temporary dwelling, mga igsoon. Mao na nga mahinungdanon nga i-remind kita ni, di ba? Ug mao ning gisulti dinhi ni Pedro, mga igsoon. Ikatulo nga ma-learn nato sa passage verse 13 and 14 that Peter wants to leave a legacy of faith. Na, because aware si Pedro sa iyang mortality and he will depart soon, ang gitinguhan ni Pablo, mga igsoon, nga unta na siya mabilin nga legacy sa mga nabilin. The legacy of faith, mga igsoon. Mahinungdanon ni sa atong kinabuhi nga natay mabilin nga legacy ngadto sa ato nagsunod ka nato nga generation. Sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Sa mga nanay edad, ngari sa mga batanon pa nga nakitay mabilin nga legacy. Kining atong pagtuo, no? Mahinungdanon nga mapasa ni nato sa sunod nga henerasyon, mga igsoon. So because Peter knows his time is short, he is urgently reminding the believers of the truth of the gospel so they will remain strong after he is gone. Kung gusto ni Pedro na mahitabo, mga igsoon, na kung mawala naman yun siya, gusto niya ang mga Kristohanon, no? Nga sila magbalikon gihapon diha sa Ginoo. You know, mga kaigsuonan, for example, kita nga mga ginikanan ba, natay ipangutana sa atong kaugalingon. When our time is gone, no? Mahuman atong oras din sa kalibutan, we will depart. Mabili na ato ng mga sunod nato. Ang question, confident ba ta nga they will also hold on sa atong gituuhan? No? Kita ba nga mga ginikanan? For example, kung wala na ka, ang imong anak ka, imo ba ka nga mapadayon mo siya diya sa Ginoo? No? Kaya ba natay mga anak, pugsunod kayo nga musimba, mas kung wala na ta, kinsa lang mo, uy, simba na, wala na. So di na po sila dahil musimba. You say mga igsoon mo na ang dako kahagit na to. How can we pass on
our faith, the precious faith, no? Ngadto sa atong mga mitsunod kanato. Nga kung wala na ta, sila nga nagsunod, nagpadayon sila mga igsoon. O mo ni gusto ni Pedro nga mahitabo sa mga katawhan sa Dios. Number 4 nga ma-learn nato, Peter is submitting to God's will. No? Naanay mga pagparamdam sa Ginoo o i-clear sa Ginoo ngadto kang Pedro nga haduol na lang siya nga kuhaon. No, naputay passage makita nini ngadto kang Pablo nga na-feel niya nga murag haduol na ang pagkuha sa Ginoo kaniya. No? And mga igsoon, they submit, no, to God's will. Kung mo na pagbuot nimo Ginoo, I will submit to your will. No? Kaya siyempre, inulaman ng kinabuhi, inulaman ng lawas. So, kung kuhaon na sa Ginoo, ano tayong mahimo niya na? We submit to God's will, mga igsoon. So, Peter doesn't fear death. Jesus prepared him for this, and he is ready. There's a calm obedience here, a trust in the timing and plan of God. Kung na kanindot bitaw sa mga katawhan sa Diyos, ang tinod na nga Kristuhano, no? Even death, mga igsoon, they welcome death. Kaya nga naman, usa kini ka pamagi that you will depart, you will return to your home, mga igsoon. No? So, mao ni ang naitabong kang Pedro. So, mga igsoon, to apply, Peter's awareness that his time was short didn't lead him to fear or despair. It motivated him to focus on what truly mattered. Reminding others of God's truth, mga igsoon. So like Peter, we are also living in temporary tense, our bodies, and none of us know how much time we have. So kini nga tong lawas nga hinulaman lang, time will depart, mga igsoon. Pero samtang niya pa itong lawas na ining attempt, mga igsoon, like Peter, he want to make use of his time nga gamito niya sa ministry, mga igsoon. Nga makahatag og kadasig, kalig-on ngadto sa mga tumuluo, no? Ug mo na nga itong ipangutana sa atong kaugalingon. What am I doing with the time God has given me? We are only living a borrowed time. The body that you have now, no? Natay hinulaman lang, but what are we doing with the time God has given us? Ang pangutana na personal ay, am I investing in eternal things? Like, sa maning eternal investment, sharing my faith, encouraging others, building people up in truth. Mga igsoon. Mao ni dapat ang atong we make use of our time, the investment, no? Nga sa man, kining pag-share sa atong pagtuo. Okay? Pagpaligoon sa mga Kristohanon, mga igsoon. Pagtabang sa ministry nga iya sa Dios. Mao ning the investment, mga igsoon, nga atong apilan. Dugang nga pangutana, am I preparing others to walk with God even after I'm gone? No? Unta na tanyana no nga yes, ang uban kaninyo no ginabagong studyhan, discipleship. Mawala na panahon ang nag-Bible study kaninyo. Siyempre, ang pangutana, ikaw na po. Kinahanglan mapasa nimo sa uban. Nga ma-prepare usab sila, no? Ang discipleship, mga igsoon, wala ni nag-end sa usa ka disciple. Ang discipleship, usa ni siya ka system. Nga ang disciple one day will become a discipler. Maybe today you are a disciple, na inatudlo nimo. But understand, no? Nga gusto sa Ginoo nga mahimo kang discipler. Ikaw na sa niya ang magatudlo. Kaya aron nga yung naman, aron nga ang bulaton sa Ginoo magpadayon,
no? Tungod kay dunay naandam na diha sa ministry. Mga igsoon, strengthening others, no, for the future. Who are you mentoring? Who are you reminding of God's promises? Ang kasagaran nga ma-mentor nato gayon, no? Dili makaibsot ang mga kabataan nga ilawom sa panimalay. That's why kita nga mga ginikanan dako kayo nga ato nga accountability and opportunity. Kaya naman, under our roof, no? Under our authority ang atong mga anak. No? Kita'y magbuot sa time, kita'y magbuot sa pag-share ngadto kanila. Kinahanglan nga ma-mentor ang mga katawhan sa Diyos. No? Duga nga pangutana, do I live with a sense of urgency and purpose? Because Peter knew he didn't have forever, kaya tining wapay forever no, hindi purari naman taning kalibutan. Ang forever, katong sa eternity na. So, sampan niya ta kalibutan, wala pa forever, so he made every moment count, mga igsoon. We too, muna ni aplikasyon, should live with the understanding that life is short and eternity is real. No? So, aware nini mga nanay na edad, no? Nanay mamatik sa lawas, nga makaingon kita, ay, paspas ang iyong panahon. Ingon yan ang mga igsoon, ka-short ang time. No? So, litas po sa verse 15. And I will make every effort, ingon ni Pedro, I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. Ingon niya na ka-intentional si Pedro mga igsoon, no? Masaman, after my departure, you will be able to see, to remember niining mga butanga. Kung sa ganyan gusto ni Pedro, may pa-remember kanila, no? Ang ilang pag-grow diyan sa Ginoo, mga igsoon. Ang mga promises sa Ginoo, gusto ni Pedro na mahinumduman kini sa mga katawhan sa Diyos. So ang pulong, ang phrase nila nga, I will make every effort, no? Sa other translation, give diligence. Okay? Balik na po ng give diligence, mga igsoon. Kakugi, no? Kung sa atong pulong sa Bisaya. So Peter is not passive about his coming death. He is intentional and proactive. He is even knows he is living soon. He is doing everything he can to make sure the believers remember the truth. So this shows his love, urgency, and sense of responsibility as a spiritual leader, mga igsoon, no? So sa church, most of ni ang may mundano, no? What makes the church, mga igsoon, successful, no? Kung ma-complete nato ang cycle, mga igsoon. Naay nagtudlo, dunay gitudloan, ang gitudloan maabot ang panahon siya usab mo tudlo. Mao na siya, mga igsoon, ang simple sa cycle. Kaya ron, no? Mahimo nato kining gusto sa Dios nga mahitabo, no? Discipling the world. Kaya ingon diha sa phrase, after my departure, no? Again, ang emphasis ni Pedro din haduol na lang ang iyang pag-depart, no? Sa physical na body. So the word departure is rich in meaning. It doesn't just imply death, but going out, a transition, mga igsoon. Like Israel's exodus from Egypt, imuna na ang comparison, no? The transition. So Peter doesn't see death as the end, no? Again, ang kamatayon dili katapusan, but a journey to eternal life. So it echoes the hope of resurrection, mga igsoon. So makita nato ang doctrinal, no, na teaching nga dunay resurrection. Okay, ni Pedro, you will always be able to remember these things. Mo na gusto ni Pedro na may tabo. You will be able to remember these things. Now, sa ubang na translation, mga igsoon, ganina giingon ang pulong sa Ginoo nga, I want to stir you up, no?
ang pangunahuna niya na mga igsoon, kini pagpa-remind ni Pedro sa mga Kristohanon, ang ilustrasyon daw na inisama sa kanang nagpukaw ka sa natog. No? Ang natog yung pukaw mata na. Bosab na mga igsoon ang gusto sa Ginoo nga kita kinahanglan pukawon sa unsa man. Sa may hungdanon no sa kinabuhi nga adunay may hungdanon kayo nga adunay eternal value. Mao ning mga igsoon ang atong spiritual growth. Sumuna nga usay mga Kristohanon magpabaya no. Ang mga Kristohanon usay okay ra nga naluwas na ko, okay na ni. No, mga igsoon. Ayaw pag sa usa ka nagkatulog kinahanglan pukaon ka. Ayaw na kaigo niya na nga maluwas na ka palangit. Gusto sa Ginoo nga we will grow in the Lord, no? Now, sama kini usab ang pag-remind sa usa ka teacher discipling others, no? Na-mention nato ni ganina. For example, a Bible study leader invests time in discipling young believers. No? Ang bang sa inyo makarelate nini. She records their lessons, writes devotional notes, and creates simple study guides. Her goal isn't just for people to enjoy the class, but to continue growing even if she moves away or cannot teach anymore. So muna ang goal mga igsoon no, sa mga nag-disciple nato, no, nga you will grow, no, diha sa Ginoo mga igsoon, and you will become a teacher also someday. So doon na tayo ilustrasyon, kinikitawag na builder's blueprint, no, sa mga engineer or architect na sila yung mga ginahimong drawing, no. Mao ni ang blueprint nila. So, mao ni. So, imagine a wise builder who has spent years constructing a strong, beautiful house for his family. As he grows older and senses his time is short, he gathers his children and shows them the blueprints. No? So, doon na yung sa kaamahan, asay kabalong blueprint. No? Unya, feel niya mamurahapit na siya mapatay. Iyang panawag iyang bata. Moni na itabo. The details, plans, the principles he followed, and the tools he used. No, moni ipakita niya dito sa iyang mga anak. Natay plan sa uning nga balay, no? Ang mga gamit, moni ang gamit doon. Unsa pa? So ingon din he says, ingon sa amahan, I may not be around much longer. Gingnan niya yung mga anak. I may not be around much longer. Kasi nani siya hindi pamating na sa lawas. But I want you to be able to build, repair, care for this house when I'm gone. No? So gusto niya na mapadayon sa mga anak niya ang walang panauman na trabaho. And then he even makes copies of the plans and leaves written instructions. So even the grandchildren he'll never meet will know how to keep the house standing. No? Aron di magubay lang balay, kinahanglan mo sunod na mag-blueprint. O mao ni ang pasabot sa mga igsoon sa atong gitagaan nga emphasis, no? That's what Peter is doing in 2 Peter 1:15. He is handing over the blueprints of faith. He knows he is living soon, but he is making every effort to make sure the next generation can remember, live, and build on the truth of Christ even when He is no longer there. So sa ato pa mga igsoon, mao ni atong legacy sa atong kinabuhi, no? Sa atong pagka-Kristohanon. Aduna kay napasahan, no? Nga sila mo padayon niining buluhaton mga igsoon. Okay? Another example. Gamit ako tayo example as to illustrate. Sama daw sa kini sa usa ka relay race. Lumbang dagan. For example, 200 meter dash relay. No? Familiar mo nga ni sa high school, lumbang dagan nga relay. No? Magpasa og baton. No? So the runner doesn't just sprint for his own sake, he runs to pass the baton. Ipasa sa runner, no? Di ba? Nasa ipasa. The most critical moment is not the speed, mga igsoon.
but the hand-off. Pagpasa ng adto. Hand-off. A successful team depends on the careful passing of the baton. Kinahanglan careful ang pagpasa sa baton. Mga igsoon, aron makadagan og maayo kadtong nagsunod. The same is true ba yan sa ato nga spiritual journey. No? Kinahanglan mapasa nato properly to the next generation. Gikan sa mga seniors, no? Sa mga adults, kaya sa mga young people, mapasa ang atong pagtuo. No? The truth that we cherish sa atong kinabuhi, no? Sa pulong sa Ginoo, kinahanglan mapasa sakto ngadto kanila mga igsoon. Kaya labi na sa atong panahon karon, no? Sa social media, piliunon kayo. Daghang mga fake, no? Fake preachers, fake sermon, mga fake nga mga di palabas sa social media, no? Mao na nga kinahanglan ang truth mapingan aron mapasag sakto ngadto sa next generation, mga igsoon. Mao ni ang gusto ni Pedro nga mahitabo, no? Sa kinabuhi sa mga katawan sa Dios. The greatest, but the apostle writer, the greatest use of life is to spend it for something that will outlast it. No? Mao gyud ang mga igsoon. Kinahanglan ang paggamit sa atong kinabuhi, something that will outlast it. Ang imong energy, ang imong resources, gamito na to nga mo outlast mga igsoon, nga bisan wala nakapaghapon nagapadayon mga igsoon. Tungod kay gi-invest nato nga sa usa ka na eternal dividend nga kini mga buluhaton nga iya sa Dios. Bato pa sa quotation, no, walay nasulat dinhi gikan ingon dinhi, you may die but your legacy will live on in the lives you've touched. No? Yes, mga igsoon. Only those people who we touch their lives, we influence them, sila maka-remember kanimo. No? So kinahanglan ang atong kinabuhi, atong gamiton ngadto sa mga tao that can make an impact to them. Help them nurture in the Lord that they will grow. Kay someday, kung basin ibalik na ka sa Ginoo, or wow na sa Ginoo, whatever, kadtong mga igsoon, ang imong nabilingnan, no? That is their legacy gikan kanimo, no? May numduman nila nga ikaw nag-share sa gospel. May numduman nila nga ikaw ang nag-nurture, nag-disciple nila. May numduman nila ang imong effort nga gihimo ngadto sa ilang kinabuhi. Mao ni si Pedro mga igsoon. Gusto niya ang iyang kinabuhi will make an impact to the next generation. No? Sharing the faith, reminding them, discipling the people mga igsoon. Now verse 16 mo na itong last verse nga pamalandungan. For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of His majesty. Nagisgot si Pablo mga igsoon kinikitawag devised stories. Okay? Sa uban nga translation, fables, no? Kanang mga myth, para kini mga story lang ba nga walay fiction lang ba, fiction. Ingon ni Pedro, nagdala ninyo sa Word of God. Unya lahi ni sa uban nga mga story, kadtong mga fiction lang, mga legend. Lahi ning amo, no? Kay kamaturan gud ni. And kung mo susiyon mga igsoon mo ni, no? Doon ay mga religion or denominations nga part of their teaching are fiction or legends. No scriptural or factual basis. No? Katang isip lang ba ang ilang mga kaptan ng mga teaching? Ha? For example, sa Islam, no? Daghang mga katang mga fiction story niya sa Islam mga igsoon. No? Ang example niya na flying donkey, part sa ila
nga teaching, naidangking ng mulupad, no? Okay? And many more. For example, sa dilingon sa pagdaog mga igsoon, pero tinuod din silang teaching sa Catholicism. Kung susiyon mong teaching sa about Marianism kang Mary, many of those teachings are only legends. No doctrinal basis, no factual story nga tinuod yun. Perpetual virginity. Wala na siya biblical basis na perpetual virgin. No? Kaya nga naman, may mga igsoon si Jesus, di ba? How can you be perpetual if you have children? And then, sinlessness ni Mary. And then, Mary did not die. She ascended to heaven. Kani siya mga teaching, mga fiction ni mga igsoon, wala na siya biblical basis. That's why, may hinungdanan mo nag-i-contrast ni Pedro mga igsoon sa iyang emphasis about the truth. The truth that I bring to you, they are not based on fictions or legends. Ingon ni Pedro, but from the truth, and I am witness of this. Ingon ni Pedro mga igsoon. No? Ngayong gidala na mensahe about Jesus Christ, dili ni katang isip lang. O ang doktrina ngayong itudlo, dili to bugna-bugna lang. Gikan yun mismo, the source is Jesus Christ Himself. Mga igsoon. Mauna nakanindot sa Christianity because the teachings, no, are all truth, mga igsoon. Kamaturan. Mo nang ikinahanglan sa tao. That's why yung ni Pedro din no? We did not come to you, no? In cunning way, teaching fables, myth, fiction, legends. Dili mo na ang dala sa inyo ng story just to manipulate you, no? Mao na mga igsoon na bantayanan sa mga tao because doon ay mga claim ng mga Bible teachers, they will invent stories, mga igsoon, no? Minsaka sila sa bukid, nag-istorya daw nila ng anghel, pagbalik nila, teacher na sila. Mga stories na gipugna nila, wala mga tao, mga igsoon madalapod, no? But you know, balik ta sa scriptures because the word of God is truth, mga igsoon. So, ang phrase today, we did not follow clever devised stories, ito ni Pedro, no? So, Peter begins by defending the truth and authority of the gospel. He wants the readers to know that what he and the other apostles preached was not a myth, fable, man-made tale. Muna kong i-mention kanina. In Peter's time, false teachers were spreading made-up stories and distorted teachings. But Peter firmly states that the message of Christ is not fiction. Mauna ang contrast ng igsoon sa teaching ni Pedro o ang teaching nga nag-exist usab dala sa mga false teachers. Ingon ni Pedro, katong mga false teachers, no, nga nag-exist po sa ilang time, kato ila-ila kung bugna ng mga istorya, no? Pero kining ako lahi din, ingon ni Pedro. And the phrase ino din mga igsoon, when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, no? Mao ning ingon kining coming, the coming here refers to Jesus' second coming. His return in glory and power, di ba? Jesus will come again. Second coming. Some people doubted or denied that Jesus would return. Sa time pa dahil ni Pedro mga igsoon, nanay nag-deny. Nanay mo ingon nga dili ko balik. Okay? So, sa mani, Peter is saying, we are not making this up. Teaching the second coming, we are not making this up. The return of Christ is real. And we are already seeing a preview of His power. Nakita na mo na kining the power of Jesus Christ. Okay? Sa pag-ari niya. Kung sa isumpay sa verse, but we were eyewitnesses of His majesty. Kini akong gidala ng Kristo, witness man ko niya, nakita na ako ang iyang majesty. The divine power nga na niya. Kung sa may refer ni Pedro, kining majesty of Jesus. Peter is referring to the transfiguration of Jesus. Isa ka sila sa bukid, di ba? Peter, James, and John. Dito, nakita nila si Jesus, ang iyang glorified body ni Jesus. No? Nakita ni Pedro na. Okay?
Sa ingon ini, it was a powerful confirmation that Jesus was the divine Son of God, not just a teacher or prophet. Peter is saying, we saw it with our own eyes, we are not guessing, we are telling you what we personally witnessed. So ang witness niya ni sa majesty of Jesus, nga kini si Jesus, dili lang niya siya propeta or tao, but He is glorious. Kaysa nakita na mo siya sa transfiguration, bigsilaw siya, si Jesus. No? Muna mga igsoon ang witness ni Pedro ngadto sa mga isulatan niya. Kini nga mong istorya sa inyo, dili niyo una lang, kundi kami nakita, na-experiensyahan yun namo si Jesus Christ. So, mga igsoon, kung sa may ma-learn na ito, meaning a verse. Okay? Number 1, the gospel is grounded in real history, not myths. No? Ang kining gospel, the salvation nga ginhimo ni Jesus kanato sa cross of Calvary. This is real, mga igsoon. Dimension sa Bible, factual basis sa outside source, mga igsoon, sa documents, nagsulti sa mga writers nga tinuod kini nitabo Jesus Christ died on the cross. No? So Christianity isn't based on fairy tales or philosophies. It's based on eyewitness testimony and the real action of God in human history. No? Number 2, Jesus' power and majesty are real. No? Kini Jesus natong gina-share nato sa mga tao. Ha, Diyos siya, matuod yun mga igsoon. So Peter saw a glimpse of Jesus' glory, proving that He is indeed the Lord who will return in power. Kasi ito ba, katong transfiguration di ay patikin pa lang to. No? Makita ko niya, nagbalik na ni Jesus sa second coming. And then, eyewitnesses testimony matters, mga igsoon. No? Kinahanglan, di ba sa husgado, kining namin mga kaso, pagitaan yung kang witness. Kaya basic ka ng charges, puro lang heresy. Ang heresy, mga igsoon, lagi sunod pa nagmaayo. Depende pa sa nag-witness, questionon pa ng credibility. Pero pag ingon gani nga eyewitness, ay first hand na siya information. O mo nang ipangita sa huwis, mga igsoon. O sa balaod, no? Sa huwis, baka baro kini mga igsoon, the eyewitnesses. Kaya sila si Pedro, mga apostoles, they are eyewitnesses, mga igsoon. Ang punto ba, na kining Christianity, proven din ni siya. No? Dili kini nga gibugna lang. Okay? Number 4, this verse is a call to trust Scripture, mga igsoon. That's why, sa succeeding mga passages, no? Gi-remind you ni Pedro yung sulatan na kini pulong yun sa Diyos. Dili lang niya nga pangunahon na sa tao. Pulong sa Diyos. So Peter's message and the whole New Testament is not human invention. It is truth revealed and confirmed by God. No? So dili na kita mag-close sa atong reflection. How do we reflect sa atong natunan 13 to 16? Nag-istot itaw siya atong isgutan, the nature of life. No? So Peter speaks of the body as a tent that we must put aside. How does this imagery of life being temporary affect the way you view your priorities and purpose? Kaya life nato temporary naman, no? I-mention kanina sa verse 13. So again, ang pangutana, what ways do you focus on eternal matters, knowing that your time on earth is limited? No? Asa ang focus sa imong kaugalingon? And then, nag-discuss kita about strengthening our faith and remembrance of the importance, no? Sa mga pulong sa Ginoo. So ang pangutana ingon ani, what spiritual truth do you need to remember in your own life? Kinahanglan natin i-remember ng mga spiritual truth kanunay. And then who in your life benefit from hearing these reminders of truth? And how can you help remember the gospel? Kinsay naka-benepisyo, no? Sa truth mga igsoon na itong i-share sa atin. And then, dili na ito kalimtan, ang gitawag lasting legacy. Sa verse 15 na itong disputan, no? What are you doing to leave a legacy of faith for the next generation? Or for those who will come after you?
So mo na ito ng duman ha. Kristohanon ka, Kristohanon ko. Kinahanglan ipasa nato ang baton ngadto sa next generation. Mapasa nila, madawat nila sakto aron sila usab ilang kinabuhi ug mapasa sa nila sa next generation. Next generation. So how can you invest in the spiritual lives of others so that they continue to grow in Christ even after you are gone? That's why mga igsoon, every Christian is a discipler. And every Christian a disciple. No? Pagka-convert na to, you are a disciple. As you grow in the Lord, you become a discipler, mga igsoon. Because we want to make a legacy ngadto sa kinabuhi sa uban, mga igsoon. Kung mato pa, no? Ingon ni Pedro that they are eyewitnesses of the majesty of Jesus. Kung sa'yo itong ma-learning ni, how does the fact that the apostles were eyewitnesses of Jesus' power affect your trust in the gospel? Kaya di ay ang source sa Christianity, mga eyewitnesses man yun. No? How this affect our trust in the gospel? Di ba? What steps can you take to become a witness to others of the transforming power of Christ in your life? Na yung first witnesses, kita mga recipient, witnesses na punta. How can we share to the next generation? No? Nga sila usab makadawat, babagoy ng kinabuhi, mga igsoon. And then the Bible teaches the second coming of Christ. Ang pangutana, how does the reality of Christ's return influence your day-to-day life and action? Kanang second coming, mga igsoon, the imminent coming of Jesus Christ. He will come anytime. Ang question, how this affect our lives? Anytime na mabalik si Jesus, bayaan na nato ang mga butang nining kalibutan. No? How can you live in a way that reflects the certainty of Christ's return in glory? No? Paano na nato magkakinabuhi kita, mga igsoon? And then talking about, kasi Pedro nasa'y purpose and urgencies in life, no? Si Pedro. Ang pangutana ka nato, how can you live each day with a similar sense of urgency in your walk with Christ? No? Ang atong pagkakristohanon, ang paglakaw nato diha sa Ginoo. Are there areas of your life where you are procrastinating or neglecting to make spiritual progress? Basig nagpabayaan ka sa inyong kristohanon nga pagtubo, no? What steps can you take today to move forward? No? Kung sa may atong imuon, araw nga mo progress ta sa atong pagkakristohanon. No? Mga igsoon, kung si Pedro atong presultihon, tumala sa gisultihan ni sa Word of God, I make every effort. Give diligence. To remind you always, I want to leave a legacy ni Pedro. Sa ato po may kinabuhi, mga igsoon, knowing that we are only passers-by, we depart in this step. What is important? Have we passed the baton? The faith that we cherish, no, the gospel of our salvation, the promises of God, have we passed properly to the next generation? Ano nga kung wala na ta, the church will continue and will grow next on. No? So dako kayo trabaho sa mga katawhan sa Diyos. But before I close ato mensahe, ang journey sa mga Kristohano, mga higala, nagsugod kini sa pagdawat ng Hesus Kristo may mong maduluwas. No? Tuuhi si Jesus Christ ng imong Savior. No? Ginoong Hesus, ako kung tuuhan ka akong manduluwas. You died on the cross for my sins. Ikaw akong tuuhan, Ginoong Hesus, nga nagluwas ka na ako sa cross of Calvary. Tuuhin na, higala. Kaya mo ka na ang dihimo ni Jesus, aron kita maluwas. Ibayaran niya ang silot nga lang ka na to. Yes, gilubong, after 3 days nabanhaw si Jesus, aron nga ang mutuo kaniya, ay mo ni Jesus, sila mamatarong, sila mabuhi, hatagan na kung kinabuhing walay katapusan. Higala, kung naka din nga wala pa kay Hesus Kristo sa imong kinabuhi, no? Mangutana ko nimo personally, will you die today
can you be sure 100% that you can go to heaven? If you are not sure, you want to be sure? Saligi si Jesus Christ. Naging ng Biblia, no? For God so loved the world that whosoever believe in Jesus, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. If you believe Jesus, dili daw ka hukuman sa silot, but you have eternal life. Tuoy si Jesu Cristo aron ka maluwas ka, no? And then mao na ang imong starting point sa imong Christian journey. Mao na gitawag born again, spiritual birth. No, nahimbugso ka, naging believer ka kang Jesus Christ. Human ka nagtuo kang Jesus Christ, sama sa usa ka anak, no, baby, kinahanglan kang nourishment. No? Proper nourishment, aron healthy ang imong spiritual growth. You need the fellowship. You need the church. You need to grow, to eat the Word of God. Sa kining the preaching and teaching of God's Word, aron mo grow kita. And get involved in the ministry. Partly sa atong growth mga igsoon. Hangtod nga, no, mohangtod kita, inibalik sa Ginoo, everybody is happy. No? Mag-aapot ang mga igsoon. Lord God, salamat sa mga pulong nimo. Nga nagatudlong ka na mo sa yanong simple nga kamaturan. Nga si Jesu Cristo makaluwas. Nga bisan kinsa nga tao nga musalig kang Jesu Cristo. Andam si Jesus nga maluwas kanila. Sa among mga higala nga diyan karon dinhi dili kini accident but rather divine appointment. Aron nga makapamatik ka mo, aron nga mudawat ka mo kang Jesus Christ nga inyong personal Savior. Ayon yung pakyasa dawat sa Jesus karon, ingon nga inyong personal nga manluluwas. Hinuha ka na nga desisyon, hindi na siya Ginoong Jesus, ako kang tuhan, akong personal Savior. Gikan karon ikaw na akong manluluwas, Ginoong Jesus, walay lain. Ginoo ang ginampo Lord ng imong mga pulong padayon nga work dinhi sa among kasing-kasing. Ug sa mga Kristowano na among ginampo Lord, nasama sa imong mensahe nga gihatag nato kang Pedro. We are to give diligence, to work, to give effort that we will grow in the Lord. Nga among tabangan among pagalingon, we will give proper nourishment to our spiritual life by feeding of God's Word. Tutabangin kami, Lord, sa mga practical applications din personal Bible study, devotion life, prayer life, church services, getting involved in the ministry. Tabangin kami, Lord, na mag-grow kami nining mga butangan. Lord, salamat kayo sa mga promises nimo na padayon kayo ikaw pagkapakamaayo sa mga obedient ng mga Kristiyano. We want our lives to be effective. We want our lives to be productive. Tabangin kami, Ginoo, na mag-grow diha sa mga Kristiyano na kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen.